Pinagtibay nga ng House Quad Committee nitong nakalipas na araw mga kabombo ang kanilang paninindigan na natuklasan yung katotohanan na maihatid ay yung katarungan sa ginanap nga na year-end hearing tungkol naman sa iligal na kalakalan ng droga at umano'y extrajudicial killings na konektado sa marahas na kampanya kontra sa iligal na droga ng Duterte administration. Sinabi ni Congressman Robert Ace Barbers, ang overall chairman ng Quad Committee, na siya rin ho ang namuno doon sa naturang lupon na hindi mapaghihiwalay ang koneksyon sa pagitan ng giyera kontra iligal na droga at issue ng extrajudicial killings. At inilahad nitong si Barber sa mga testimonya na nagdidiin daw sa matataas na opisyal ng nakalipas na administrasyon, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga individual, lalo na yung sa reward system para sa pagpatay ng mga pinaghihinalaang sangkot sa iligal na droga. Ang mga gantimpala ay nakalaan para doon sa mga otoridad na nasa likod ng naturang pag-neutralize doon sa mga individual na sangkot sa iligal na droga. Nasa 20,000 pesos daw hanggang 1 milyong piso. Batay na rin sa testimonya ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma, at pinatunayan naman ni dating Commissioner Edelberto Leonardo ng National Police Commission ang naturang mga binanggit ng pinuno ng naturang Philippine Charity Sweepstakes Office. At dito mga kabombo, naungkat din ang iba pang mga usapin kagaya na lamang ng tungkol doon sa mga issue ng Philippine Offshore Gaming Operators at iba pang mga kalakalan sa panahon ng nakalipas na administrasyon. Ngunit nilinaw ni Barbers na ang kanilang ilalabas ay progress report pa lamang at posible pa itong madagdagan sa hinaharap na panahon. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni Congressman Robert Ace Barbers. We have covered for the last 12 hearings ng Quadcom at yan ang laman, no, ng aming committee report, progress report. Of course, meron ding kasamang mga proposed legislation, and we will bring this out siguro. Bagi pa yan ang mga pahayag nitong si Congressman Barbers, isinalaysay din niya kung paano ang mga dating tauhan ng Bureau of Customs na sina GB Guban at negosyanteng si Mark Taguba at iba pang mga sinibak na opisyal kagaya ni Colonel Eduardo Asierto ay inakusahan ang mga personalidad tulad na lamang ni Davao Congressman Paulo Pulong Duterte, asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Manscarpio at dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang ng pagkakaroon ng koneksyon sa malaking operasyon ng smuggling, at natuklasan din na konektado raw ang issue ng smuggling, droga at Philippine Offshore Gaming Operators dahil nga doon sa mga personalidad na magkakaugnay at nasasangkot din itong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Lealgo o kaya naman ay Guo Huaping na isang Chinese national at pangunahing operator ng Philippine Offshore Gaming Operators. Nalaman na si Guo ay nagtago ng malaking halagang umano ng salapi mula sa illegal na droga gamit ang korporasyon may kaugnayan sa hinihinalang drug lord na sina Michael Yang at Lin Wei Xiong na mas kilala bilang Alan Lim. Narito pa ang mga pahayag ni Congressman Robert Ace Barbers. But the order still holds, you know, it's still in effect, and hanggat hindi nakikita si Attorney Harry Roque, hindi siguro malilift. Actually, di ba, if I remember the other day, I announced that this could be the last hearing sa Pogo, you know, sa Pogo lang, no? We're ready to terminate kasi yun na yung information, no? But recent developments, no, and recent information which I cannot yet discuss because I have to get the approval of the co-chairs. Meron kaming gustong isama, no, na parte ng investigasyon tungkol sa Pogo. And siguro when we schedule our next hearing, we will probably Bagyan ang mga pahayag ng overall chairman ng Quad Committee dyan sa Kamara na si Congressman Robert Ace Barbers.